Paano ba? Kalusugan tips kung paano hindi maging kuba. Like and share our video para sa more information and details na matututunan. Sa ating tip number 1, huwag pigilin ang sariling kumain. Oo, unang-una, huwag mong pipigilin ang sarili mong kumain. Habang pinipigil mo kasi ay lalo kang natatakam o naghahanap ng pagkain. Hindi mo naman kailangan tiisin ang sarili mo at pahirapan. Basta kumain ka lang ng tama, nguyaing mabuti at huwag kang magmadali sa pagkain. Problema ang hatid ng hindi pagkain sapagkat manghihina ka. Bukod pa roon, baka maapektuhan pa ang trabaho mo. Ang mga tao kasing hindi kumakain ay nagiging lambutin. Kumain ng mga masusustansyang pagkain at iwasan ang mga matataba, maalat at mamantika. Kung hindi naman mapigil ang sarili sa pagkain ng mga matataba at mamantikang pagkain, kumain lang ng tama at mag-coffee o kaya naman ay mag-tea pagkatapos kumain para matunaw kagad ito. Sa ating tip number 2, uminom ng maraming tubig. Yes, uminom ng maraming tubig. Uminom din ng tubig ilang minuto bago kumain ng almusal. Malaki ang naitutulong sa atin ng tubig. Hindi lamang para maging fit, kundi para mapanatili natin ang ating kagandahan. Kaya kung gusto mong gumanda, makipagkaibigan na sa tubig. Isama mo na ito saan ka man magpunta. Makakatulong pa ito para sumigla ang katawan at hindi maging hukot. Tip number 3. Iwasan ang pagiging kuba kapag naglalakad o nakaupo. Huwag kang kukuba-kuba kapag naglalakad o kaya naman ay nakaupo. Straighten up. Idiretso ang likod. Umupo at tumayo ng maayos. Hindi yung parang palagi kang nabibigatan sa pamamagitan din ng pag-upo ng maayos o ang pagkakaroon ng tamang tikas. Nagbibuild din ito ng iyong confidence sa sarili. Tip number 4. Huwag tatamad-tamad at maglakad-lakad. Huwag kang tatamad-tamad. Ang simpleng paglalakad ay malaki ang naitutulong sa ating katawan para maging fit tayo. Kaya, kung malapit lang naman ang pupuntahan, makabubuti kung mas piliin mo ang maglakad. Matutong kumilos. Ibig sabihin, maging physically active para makaiwas sa maling posture. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong magalaw o makilos ay nakakapag-burn ng higit na calories kaysa sa hindi nagkikikilos. Ika nga, gagalaw dahil baka pumanaw. Tip number 5. Matutong mag-relax. Yes, mag-relax. Importante yan. Huwag mong isipin ng isipin ang problema. Oo, parati namang nakabuntot sa atin yan. Lagi namang kaakibat yan. Pero dapat may time ka rin mag-relax. Halos ayaw rin tayong lubayan ng stress, tama? Gayunpaman, matuto tayong magpahinga. Kahit na napakarami nating ginagawa, maglaan pa rin tayo ng panahon para sa ating sarili at maging sa ating pamilya. Hindi kailangang mamblema para manatiling fit ang katawan kahit hindi na nag-exercise. Tip number 6. Iwasan ang emotional eating at matulog. Maraming guilty dito. Ako mismo, naranasan ko ito. Kaya itong tip number 6 ay para sa atin. Laging tandaan, isa pa sa mga kailangan talaga nating makasanayan, lalong-lalo na ng karamihan, upang makuha ang malusog at malakas na pangangatawan ay kailangan ng pagpapahinga ng maayos. Ang mga taong kulang sa tulog ay mas tumataba kumpara sa mga taong may sapat na tulog. Kaya't kung ayaw mong tumaba,
siguraduhin nakatutulog o nakakapagpahinga ka ng maayos. Ang kadalasan na normal na tulog or average sleep ay tumatagal ng 8 to 10 hours. Pero siguraduhin lang na kahit busy, ikaw ay nakakapagpahinga pa rin. Isa naman sa dapat iwasan para maging healthy sa araw-araw ay ang stress eating. Eto na nga, kapag stress kasi tayo, ang pagkain ang kadalasang tinatakbuhan at nagiging best friend natin. Ika nga, heartbroken ka, sabihin mo sa sarili mo, "Ay nako, bahala sila, basta ako, kakain ako." Kapag stress sa trabaho, "Ano ba naman tong trabaho na to? Lagi ko na lang iniisip. Hay, kumain na lang kaya ako, ano bang masarap kainin?" Ito ang mga bagay na kadalasan dapat iwasan natin. Mainam gawin ay ang pagiging positibo at kalmado sa kabila ng stress na nadarama o kinakaharap. Importante pala na para maging balanse ang ating araw-araw ay kailangan din nating isipin ang ating mental health, ang ating physical health na makakaapekto sa ating katawan. Maraming simpleng paraan para maging healthy ang bawat isa sa araw-araw. Bilang individual, tulad ko at tulad mo, nasa sa atin kung pipiliin natin maging healthy or hindi. Nasa sa atin ang susi o ang daan upang maging malusog tayo sa araw-araw. Ibig sabihin, para maiwasan ang emotional eating ay kailangan talaga ng disiplina. Kailangan ng awareness sa ating pag-iisip para maiwasan natin at lumala ang ating sitwasyon. Para naman sa ating tip number 7, isama sa dieta ang pagkain ng salad. Yes, usapang pagkain. Pero isang paraan upang maging healthy ang ating katawan ay pagkain ng masusustansyang gaya ng salad at regular na pag-ehersisyo. Maaari kang kumain ng mga prutas at gulay para makatulong na mabalanse at maging healthy ang iyong pangangatawan. At syempre, hanapan ng oras na makapag-ehersisyo kahit papano. Mahalagang sundin ito sapagkat malaki ang naitutulong nito upang makamit ang malakas at malusog na kabuuan ng ating katawan. Maraming taglay na bitamina at mineral ang salad, gaya na lang ng vitamin A, C, at K, calcium, iron, antioxidants, at beta-carotene. Ang mga nabanggit na vitamins at minerals ay nakakatulong upang maging healthy ang ating katawan. And para sa ating tip number 8, eto na ang ilan sa pinaka-importante at bubuo ng ating tips. Ang pag-ehersisyo. Ang araw-araw o regular namang pag-ehersisyo ay talagang napakalaking benepisyo sa katawan. Ito po ay pinapalakas ang ating bone at muscle mass. Dahil din sa pag-ehersisyo, naiiwasan natin ang ilang mga sakit gaya ng arthritis, heart disease, back pain, obesity, at higit sa lahat, ang stress na ayaw tayong lubayan sa araw-araw. Alam nyo, ang pag-e-exercise ay ilan sa mga paraan para matulungan tayong ma-regulate ang ating physical, mental, and emotional health. Sabi nga nila, kapag ikaw ay naglalakad, nag-e-exercise, or nag-gym, ikaw mismo ay tumutulong sa sarili mong katawan para mabalanse at mapaganda ang iyong kalusugan. Gayon din, ang pagiging kuba ay maiiwasan o naiiwasan. Nagkakaroon din tayo ng tamang posture kung nag-eehersisyo tayo sa araw-araw. Tandaan, ang aktibong katawan ay malusog na katawan. Kaya para maiwasan ang pagiging kuba, lakad-lakad, galaw-galaw. Muli, maraming salamat po sa panonood ninyo. Naway nag-enjoy kayo at sa susunod na ating mga video, maaari kayong mag-comment, like, and share. Sa ating mga comment section,
And sa ating mga subscribers na gustong magbigay ng sarili nilang topic or mag-suggest ng topic na gusto nilang ating i-feature. Message lang po kayo sa ating comment section at iiwan ang inyong suggestion. Once again, maraming salamat po.